I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Naku mga besa, mayroon tayong very good news for everybody. Nakikita nyo yan, pamaskong handog para sa OFW. Saan kayo makakita niyan? Naku, maganda ito, no? Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Lalo na po sa ating mga kababayan na OFW. Ayan, sa buong mundo, Pilipinos. Hello. Ayan, nakikita nyo yan sa loob ng Malacanang yan. So, para kompleto detalyado mga kababayan, basahin ko lang ito ng bahagya, no? Para malaman nyo kung ano po ang handog ng ating mahal na Pangulo sa mga OFW na maswerte. Naku mga besa, ako talaga natutuwa. Ito basahin ko. Basahin ko sa inyo mga kababayan. Sa isinagawang pamaskong handog para sa Overseas Filipino Workers Family sa Malacanang, binigyan ng pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Overseas Filipino Workers. Ayan, which is ang OFWs. Sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa kabilang ang pagpapala ng remittances. Tama po yun. 4 na OFW ang kinilala para sa kanilang dedikasyon at tagumpay. Sina Christopher Montero, Jana Moncal, Jasmine Labarda at Charm Espinosa na mahagi rin ang pamahalaan ng 10,000 cash assistant at grocery package sa 500 beneficiary mula sa OFW Pagcor at PCSO. Kung nakikita nyo guys yung mga OFW na sa loob ng Malacanang, no? Sa nung araw na yan, talaga namang sobrang saya. Nakatangkap sila ng 10,000 cash, no? At 500 na beneficiary mula sa OWA Pagcor at PCSO na grocery. Ay, wow, grabe. Bukod pa dyan guys, ito. 5 pamilya naman ang nakatanggap ng Notice of Award para sa pabahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. So makita nyo yung highlights sa video, no? Wala man lang music kasi baka makapiright tayo. Ito, pakita natin yung isa sa pinaka mga litrato na naganap nung that time. Yung, ayan nag-spin ang Pangulo. Ito i-explain ko kasi hindi ko pwede iparinig yung kabuuan kasi makapiright tayo doon sa isang kanta, no? Nag-spin ang Pangulo. Kasi namigay ng Pangulo ng bahay, pambansang pabahay. 2. Dahil dyan mga kababayan, medyo nagkaano na, no? Dahil alam nyo ang Pangulo, may kabutihang kalooban ito. Dinagdagan niya yung pabahay. Ngayon, mga kababayan, hindi lang po dyan nagtapos. Dahil itong pag-spin niya, mga kababayan, bukod doon sa pabahay, itong pag-spin niya, ito po yung condominium, mga kababayan, na ibibigay niya sa maswerteng OFW. Nako, alam nyo kung ilang condominium yan? 4 mga beswa. Bukod doon sa pabahay na ibinigay ng Pangulong Marcos Jr. through the DSUD, no? Itong spin niya, 4 ito guys na maswerteng nakatanggap ng OFW. Ito pa yung ibang highlights. Ayan another spin ni First Lady guys. Another condominium yan para doon sa mga maswerteng OFW kasi yung mga pangalan nila nandyan lahat dyan, nandito lahat sa spin na ito. Pag umikot ang roleta, no? Pag huminto yan, ang maswerte yung pangalan na guys, nakatuon doon sa araw na napakaswerte nila talaga. 4 sila actually. Nako. Ayan pa ito, isa sa mga maswerte ito nga anak ng isang OFW guys talagang niyakap siya ng Pangulong Marcos Jr. Tuwang-tuwa ako habang pinanood ko yan mga kababayan. Sa totoo lang, ito yung pambansang pabahay na ipanimigay ng ating mahal na Pangulo, no? 3 po yan. Doon sa spin naman, condominium yun guys 4 yun. Tingnan katuwa nila. Yung mga OFW na sa loob, ang dami yan guys, no? Makakatanggap yan ng 10,000 cash each. Bukod po sa grocery na tag 500. Uy, di kayo naloka. Ayan yung
pambansang pabahay. Oh, 'di ba? Swerte. Talaga naman, mapapawaw ka. Ito naman po yung binigyan ng award na nabinasa natin na mga talagang mga OFW na karapat-dapat. Lahat naman sila, pero sila po ang maswerteng napili. Oh, 'di ba guys? Talaga naman, ganyan magregalo ang Pangulong Marcos Jr. Sulit mga besa. Yan, lahat niya po yan anak ng mga OFW. At yung mga sa likuran yan, mga OFW na nandito sa bansa. Nako mga kababayan, lahat yan makatanggap ng 10,000 cash. Oh, plus di 500 na grocery. Saan kayo makakita niyan? Oh, 'di ba? Oh, ganun lang kabait si Pangulong Marcos Jr. Doon ako natuwa guys, yung nakukuha ng yung spin. Natuwang-tuwa ako doon. Condominium yun, mga kababayan, condominium yun. So yun mga kababayan, para kumpleto detalyado, panoorin nyo at pakinggan nyo itong speech ng ating mahal na Pangulo at yung mga ibang highlights, na music lang ang maririnig nyo. Hindi ko pinarinig ang boses sapagkat baka makapirect tayo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Follow me guys. Congratulations sa mga OFW and shout out sa mga OFW sa buong mundo. Eto na. We're very happy dito sa program ng ating Pangulo kasi they are putting so much effort, especially dito sa ating mga OFW. And we are, alam niyo naman po, recognized all over the world in terms of our, yung ating pagtatrabaho. So, sobrang importante po nito na ma-recognize po tayo. At syempre, yung pagbibigay pansin ng ating gobyerno na meron po tayong gobyernong inaasahan kahit saan man po sa mundo. Nagpapasalamat po ako sa imbitasyon ng ating pamahalaan sa aming mga manggagawang Pilipino, sa mga overseas Filipino workers. Napaka-importante po nito sapagkat sa ibang bansa po ay kinikilala ang galing, talino at sipag ng mga Pilipino. Nararapat lang naman din po na makilala sa ating sariling bansa at ma-recognize tayong lahat. Katulad po marami pong mga special na istorya ang bawat manggagawang Pilipino. Dekada na po ang tinatagal nating mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi lamang lungkot lamang po o dahil nagtatrabaho dahil para sagot sa kahirapan. Ngunit doon din po nakakapagbigay ng suporta sa pamilya at para po mga success stories na tagumpay ang mga na papakinggan natin. Lalo na po sa pagmamarino, hindi pa po alam ng karamihan sa ating mga Pilipino na marami na rin pong mga babae na nagbabarko at mga opisyales, mga engineers na po. Kadalasan po sa akin ay nagtatanong kung ako yung passenger vessel sa mga nasakyan. Pero marami na rin po talaga na nagsusumikap at nagtatagumpay ng mga mataas na po ang posisyon sa pagbabarko. At ito po ay para pagpapakilala na lahat ng basta kaya natin at magtsatsaga tayo, maabot po natin ang mga pangarap natin. Kaya maraming salamat sa imbitasyon.
Migrant Workers Secretary, Secretary Hans Leo Katdak, ang Human Settlements and Urban Development Secretary, si Jerry Acusar, nandito rin kasama natin, ang PAGCOR Chairman Al Tenco. O siyempre kasama natin, nakita mo naman at nandito si ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang kayong lahat, ang ating mga bagong bayani na hindi ko dapat tanggalin na natin yung bagong bayani. Matagal na kayong bayani. Mga bayani ng ating bayan, mga overseas Filipino workers. Mga kasama ko sa pamahalaan, magandang hapon po sa inyong lahat. Na maghihingi ako ng paumanhin ninyo at napilitan tayo magsiksikan dito at inabutan tayo ng biyaya ng langit. Kaya tilinipat na muna natin dito. Pero mas maganda yan. Mas maganda na rin yan dahil mas cozy ang ating pagsasama ngayon. Kaya welcome po. Welcome sa inyong lahat sa Malacanang Palace. Salamat po sa inyong pagpunta rito upang sama-sama natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Taon-taon ay inaabangan ng aking pamilya ang panahon na ito dahil naging tradisyon na po namin na buksan ang pinto ng Malacanang sa publiko at maghandog ng simpleng selebrasyon. Bilang nagkakaisang pamilyang Pilipino, ikinalulugod ko pong salubungin kayo, mga minamahal naming OFW, kasama ang inyong pamilya dito sa Malacanang, ang tahanan ng sambayanang Pilipino. Ito pong pagtitipon natin ngayon ay isa sa mga paraan na pagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsasaludo sa inyo. Ano man ang inyong mga naging karanasan at pinagdaanan sa labas ng bansa, masaya naman ako na nakauwi kayo lahat na ligtas at kasama nyo muli ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na kapag Pasko. Ang mga pamilyang kasama natin ngayon, kabilang ang mga na-repatriate mula sa Israel, sa Lebanon, ay talagang nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong tapang at katatagan ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Ang dedikasyon nyo para sa inyong mga pamilya at sa ating bayan ay tunay na binibigyan talaga natin ng halaga. Batid namin na iba't ibang uri ng sakripisyo ang pinagraanan ng ating mga OFW. Una na, ang mamulay sa inyong mga pamilya. Samahan pa ng kalungkutan, dala ng pagka-homesick at pag-adjust sa kultura at klima ng ibang bansa. Ang kapalit naman at bunga ng inyong mga sakripisyo ay isang maganda, komportable at maayos na pamumuhay para sa inyong mga pamilya, pag-asenso ng inyong mga komunidad at kaunlaran ng ating buong bansa. At maganda na nakapag-perform yung ating mga anak ng OFW. At maalala nga natin, lagi natin, siyempre kinikilala lagi natin ang sakripisyo at ang tapang ng ating mga OFW. Huwag natin sana naman makalimutan, yung mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas ay nagsasakripisyo rin. Dahil namimiss kayo, at saka isipin nyo, pag kayong mga kabataan, napakahirap naman nagtsatsaga ng walang signal. Parang nakita ko yung mga anak ko. Sabi ko, pag walang boss, dad, walang internet. Anong gagawin natin? Walang internet. Hindi naman nakakapagtaka. Dahil yan lang ang pamamaraan para makausap kayo, para makipagkwentuhan, makapag-zoom ng konti, at makapagbate pagka hindi kayo nakakauwi. Dagdag pa riyan, dahil sa inyong mga OFW, mas umangat ang pagkakilala ng galing, sipag at kabaitan ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Sa katunayan, maya-maya lamang ay mayroon tayong mga kilalanin na pararangal
para sa mga OFW dahil sa ipinakita nilang kahusayan at karapat-dapat na hangaan at tularan. Alam niyo po, pagka ako'y bumabiyahe at nakakausap ko yung mga presidente, yung mga prime minister, yung mga namumuno sa mga iba't ibang bansa, lalong-lalo na kung saan marami ang Pilipino. Bago pa ako makapagyabang na sasabihin ang galing ng Pilipino, nauunahan ako. Sila ang nagsasabi sa akin. Tama ang po yan. galing ng Pilipino. Kaya't napakaganda. Kung minsan, silang nagkikwento, sabi, na maganda yung example, yung sa video, UAE. Yung sa UAE, galing lang kasi ako dun eh. At nakakilala ko ang presidente ng UAE, si Sheikh Al Nahyan, at saka ang kanilang prime minister sa Dubai, si Sheikh Al Maktoum. Ganun ang sabi sa akin. Sabi nila, laging ganyan, sabi nila kung wala ang Pilipino, hindi naging ganito kasikat ang UAE. At laging ganyan. Sa Saudi Arabia, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa London, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa England, sa Italy. Kahit saan ako pumunta, ganyan ang sinasabi. At ang kasunod, pag sinasabi, ang galing ng Pilipino, hangang-hanga kami sa mga Pilipino, gustong-gusto namin. Eto na yung kasunod, meron pa ba? Sinasabi, inuubos nyo lahat ng mga manggagawa namin. Pero ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit. Kung meron kayong alaga, iba ang malasakit na pinapakita ng Pilipino. Tapos ang sipag ng Pilipino, ang galing ng Pilipino, ang daling turuan. Ang daling turuan. At yung ating mga OFW, laging handa kahit nang wala na, hindi nakasama sa trabaho, ginagawa pa rin. Nagbo-volunteer na kung ano-ano. Tapos, sabay, hindi lang sa trabaho magbo-volunteer pa para tulungan yung kapwa Pilipino. Kaya napakaganda ang naging reputasyon natin. At hindi ko na kailangan ipagmalaki ang Pilipinas. Ang mundo, ang nagmamalaki sa Pilipino sa akin. Totoo yun. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay ng mga pinakamagagaling sa buong mundo. Higit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapagod. Kaya naman, narito kami upang isulong ang inyong mga karapatan at upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. Narito ang ating Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, OWA, kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayon din ang ating mga konsulada at embahada sa iba't ibang bahagi ng mundo. Upang siguruhin ang kapakanan ng ating mga OFW, kasama na ang kanilang mga pamilya. Andito yata ang ating mga labor attaché. I think some of them marami sa... Ayan, ito yung mga labor attaché. Ito yung mga... Ito yung mga tumutulong sa atin at tinitiyak na kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. May mga programang pamahalaan para sa inyo gaya ng mga livelihood program para sa mga balik OFW at paggawad ng scholarship para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Oh, you see? Noong nakarang linggo ay pinasayanan natin ang groundbreaking ng OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Ito yung sa Pampanga. Ang layunin nitong ospital na ito
ay magbigay ng libreng serbisyong medikal gaya ng chemotherapy, radiotherapy sa mga OFW natin may iniindang na matitinding sakit. Patunay ito sa masinsinang pagtugon ng pamahalaan para sa inyong mga pangangailangan at kaginhawaan. At para naman sa mas komportableng paglalakbay ng mas maraming OFW, nagbukas na rin tayo ng OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 na pwede niyong gamitin habang nag-aantay ng inyong mga flight na paalis. Makakaasa kayo na dadagdagan pa ng ating mga OFW sa ilang pang mga international na paliparan dito sa bansa. Upang masiguro na protektado at ligtas na ninirahan ng ating mga kapwa Pilipino sa ibayong dagat, mas pinapaigtin din namin ang kooperasyon at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iba't ibang mga bansa. Bago ako matapos, alalahanin din natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa na ngayon ay nagpapasko malayo sa kanilang mga pamilya. Isama natin ang kanilang kaligtasan, ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang kapayapaan sa buong mundo sa ating araw-araw na dalangin. Sama-sama tayo tutungo sa isang mas maliwanag, mas masagana at progresibong bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng inyong ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng ibinibigay ninyo sa Pilipinas, ang inyong ginagawa upang pagandahin ang pangalan ng Pilipinas, upang patibayin ang ekonomiya ng Pilipinas. At lahat kami naman ay gagawin namin, ay susuklian naman namin ang inyong sakripisyo ng kahit papano lahat ng aming maaring gawin para maging mas ligtas kayo, maging mas maginhawa kayo. At hindi lamang ang mga OFW, kundi pati na ang inyong mga pamilya. Yan po, lahat yan ay gagawin namin para sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang ating mga bayaning OFW at ang inyong mga pamilya. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.